Ibinenta ko ang bahay. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang mismong bahay na binuo ko mula sa sarili kong pawis at dugo. Ang bahay kung saan pinalaki ko ang aking kaisa-isang anak. Ang bahay na akala niya ay mamanahin niya balang araw. Ibinenta ko na. Marahil iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganoon? Anong klaseng ama ang ipagkakait sa sariling anak ang bubong na kanyang kinalakihan? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo. Dahil bago ninyo ako husgahan, kailangan ninyo munang malaman ang bigat ng mga salitang pinitiwan niya sa akin sa mismong hapagkainan na pinagsaluhan namin ng maraming taon. Ang lahat ay nagsimula sa isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Mainit pa ang sinigang na niluto ko. Paborito niya yon mula pa noong bata siya. Naalala ko pa, iyon ang laging hiling niya sa akin kapag umuuwi ako galing sa trabaho, pagod mula sa maghapong pagbubuhat ng semento at pagbibilad sa ilalim ng araw. Ngunit sa gabing iyon, iba ang lasa ng sabaw, tila may pait. Tahimik lang kaming kumakain nang bigla na lang siyang nagsalita. Ang anak kong si Isabel. Tumingin siya sa akin diretso sa aking mga mata, walang kurap-kurap. Ang kanyang boses na dati malambing ay naging matigas at malamig. Sinabi niya, "Bo, oy, hoak bo jen, nahado ang lano, hoak bo rango o chuangcho, bo chonji. Isasalin ko para sa inyo, pumunta ka sa Home for the Aged o matulog ka kasama ng aso. Mamili ka pa?" Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon, Home for the Aged o kasama ng aso. Nabitiwan ko ang kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay parang putok ng baril sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Hindi ako makagalaw. Hindi dahil hindi ako makapaniwala, kundi dahil sa sandaling iyon, sa isang iglap, namatay ang lahat ng alaala ko sa kanya bilang isang mabuting anak. Ang nasa harapan ko na lang ay isang estranghero, isang babaeng nilamon ng ambisyon na ang tanging pakay ay ang sariling kaginhawaan. Sa tabi niya, ang asawa niyang si Marco, nakangisi lang. Alam kong siya ang nagtulak sa anak ko na gawin ito. Siya ang bumulong ng lason sa isipan ni Isabel. Walang utang na loob. Iyan ang salitang sumaksak sa puso ko pagkatapos ng lahat. Pagkatapos kong ibenta ang mga gamit ko sa konstruksyon para lang makapagtapos siya ng kolehiyo. Pagkatapos kong magtrabaho ng doble kayod nung nagkasakit ang kanyang ina, ang aking yumaong asawang si Celia. Pagkatapos kong ipangako sa kanyang huling hininga na hindi ko pababayaan ang aming anak. Ito ang isusukli nila sa akin. Tiningnan ko sila, ang anak ko at ang lalaking pinili niya. Tinanong nila ako kung ano raw ang problema. Sabi nila, kailangan nila ng space, kailangan ng espasyo. Sa isang bahay na may 6 na kwarto, espasyo ang kailangan nila mula sa isang matandang ama na ang tanging ginawa ay mahalin sila. Ang totoo, hindi espasyo ang kailangan nila. Isa akong pabigat, isang sagabal sa kanilang mga plano. At sa gabing iyon, binigyan nila ako ng ultimatum. Pero hindi nila alam, ang katahimikan ng isang ama ay hindi kahinaan. Ang katahimikan ko ay paghahanda. Sa gitna ng kanilang pagmamataas, sa gitna ng kanilang pag-aakala na wala na akong magagawa, dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Kinuha ko lang ang luma kong telepono at may tinawagan akong isang numero na mahigit 10 taon ko nang hindi natatawagan. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Sino ang tinatawagan ng isang matandang wala ng silbi? Hindi nila alam na ang tawag na iyon ang magiging simula ng kanilang pagsisisi. Hindi ito paghihigante, hindi. Ito ay katarungan. Dahil sa gabing iyon, ipinaalam ko sa kanila na may darating para sunduin ako. Akala nila papunta na ako sa isang home for the aged. Ang hindi nila alam, ang taong darating ang magpapaalala sa kanila kung sino talaga si Mateo Santos. At sa sandaling malaman nila ang katotohanan, hihilingin nilang sana pinatulog na lang nila ako kasama ng aso dahil ang parating ay mas malala pa roon. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung napukaw namin ang iyong interes, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Ipaalam din ninyo sa amin sa comment section
kung taga saan kayo nanonood, malaking tulong po iyan para sa amin. Ngayon, ituloy na natin ang gabi kung saan nagsimula ang lahat. Ang katahimikan sa hapagkainan matapos kong gawin ang tawag ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang binitiwan ng aking anak. Si Isabel ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting inis. Si Marco naman, ang kanyang asawa, ay nagpakawala ng isang mapanlibak na tawa. Sa isip niya, marahil ay tumatawag ako sa isang kaibigan para magmakaawang patuluyin o di kaya'y sa isang ahensya na naghahanap ng murang paupahan. Hindi niya alam, pareho silang walang alam. Sa loob ng 30 minuto, tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang aming naririnig. Tik-tak, tik-tak. Bawat tunog ay tila isang pagbilang patungo sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Inaalala ko ang mga araw na ang tunog ng orasan na iyon ay kasabay ng mga halakhak ni Isabel noong bata pa siya. Unang malamyos na tunog ng gitara ng aking yumaong asawang Cecilia. Ngayon ang tunog nito ay tila isang babala. Nang eksaktong 7:30 ng gabi, may kumatok sa pinto. 3 malalakas at tiyak na katok. Hindi ito katok ng isang nag-aalinlangan. Ito ay katok ng isang taong may awtoridad. Si Marco, na mayabang na tumayo, ang nagbukas ng pinto. At sa pagbukas ng pinto, tila nagbago ang hangin sa buong kabahayan. Nakatayo roon ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng isang mamahaling suit at may tindig na nagpapakita ng kapangyarihan. Siya si Benigno Reyes, ang aking matalik na kaibigan, at ang kasosyo ko sa negosyo na matagal ko nang hindi nakikita. Pumasok siya sa loob na hindi man lang tumitingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Isabel. Ang pagiging kampante ni Marco ay biglang napalitan ng kaba. "Handa ka na ba, Mateo?" tanong ni Benigno. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tumango ako at dahan-dahang tumayo. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nawala. "Saan ka pupunta pa?" tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay may bahid na ng takot. Hindi ko siya sinagot. Si Benigno ang sumagot para sa akin. Isasama ko ang kaibigan ko sa lugar kung saan siya nararapat. Umalis kami ng bahay na iyon. Habang naglalakad kami palabas, narinig ko ang sigaw ni Isabel, isang sigaw na puno ng pagkalito. "Pamilya tayo pa, huwag mong gawin to." Huminto ako sa may pintuan, hindi ko siya nilingon at sinabi ko, "Ang pamilya, Isabel, ay nag-aalaga, hindi nagtataboy." Pagkatapos ay isinara ko na ang pinto sa nakaraan. Ang sasakyan ni Benigno ay isang marangyang SUV, malinis at mabango sa loob. Habang kami ay papaalis, nakita ko sa salamin ang liwanag mula sa aking bahay na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa dilim. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan. Alam ni Benigno na hindi ko kailangan ng salita, kundi ng katahimikan. At doon, sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimulang gumaan ang aking pakiramdam. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Dumating kami sa kanyang mansyon, isang napakalaking bahay na may mga ilaw na kumikinang na parang mga bituin. Sinalubong kami ng kanyang asawa na si Teresa na may ngiti at mainit na yakap. Pakiramdam ko, umuwi ako sa isang tahanan, isang tunay na tahanan. Matapos ang hapunan, dinala ako ni Benigno sa kanyang opisina. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa Nara, may isang folder. "Panahon na, Mateo," sabi niya. Pinuksan niya ito at inilatag sa harapan ko ang mga dokumento na nagpabago sa lahat. Nakita ko ang luma naming kontrata, ang kontrata ng kumpanyang sabay naming itinayo. "Akala ko na ibenta ko na ito," sabi ko. Umiling si Benigno. "Pumirma ka nga, pero hindi ko kailanman inirehistro sa SEC ang pagbebenta mo. Para sa akin, iyon ay isang utang, hindi isang bentahan. Utang na dapat kong bayaran." Ipinaliwanag niya na sa loob ng 20 taon, ang kalahati ng lahat ng kinita ng kumpanya ay legal pa ring nakapangalan sa akin. Ang kumpanyang nagsimula sa aming mga pangarap ay isa na ngayong korporasyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At ang aking parte ay nagkakahalaga
ng mahigit 500 milyong piso. 500 milyon. Hindi ako makapagsalita. Ang matandang lalaki na pinalayas, ang matandang itinuring na pabigat, ay may-ari ng isang kayamanan na hindi nila kayang imaginin. Sa sandaling iyon, hindi galak ang naramdaman ko, kundi isang malinaw na realisasyon. Ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay na ngayon. Hindi ito tungkol sa pera, Mateo, sabi ni Benigno, na tila nababasa ang aking isip. Ito ay tungkol sa katarungan. At sa gabing iyon, sa loob ng marangyang opisina na iyon, sinimulan naming buuin ang isang plano. Isang plano na hindi para manakit, kundi para magturo. Kinabukasan, gumising ako na may bagong liwanag sa aking pagkatao. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang determinasyon. Hindi na ako ang Mateo na kahapon lang ay tila naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Ngayon ako ang Mateo na magdidikta ng susunod na kabanata. Pagkatapos naming mag-agahan ni Benigno, inilatag niya ang kabuuan ng aming plano. Simple lang ito, ngunit matalino. Gagamitin namin ang kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Ang isang taong ganid, sabi ni Benigno, ay hindi nag-iisip ng maayos. Ang tanging nakikita niya ay ang gantimpala. Ang unang hakbang ay ang pagbabalik ko sa bahay na iyon. Ang bahay na pinalayas ako, kailangan kong bumalik na may dalang isang pain na hindi nila kayang tanggihan. Isang peking testamento, isang dokumento na nagsasabing, sa aking pagpanaw, lahat ng aking parte sa kumpanya, ang buong 500 milyong piso ay mapupunta kay Isabel. Ito ang pain. Isang napakalaking pain. Kinakabahan ako? Oo. Ang bumalik sa lugar kung saan ka sinaktan ay hindi madali, ngunit kailangan kong gawin ito. Humarap ako sa salamin. Inayos ko ang aking damit. Tumingin ako sa aking refleksyon at sinabi sa sarili, hindi ka biktima, Mateo, ikaw ang hukom. Pagdating ko sa bahay, si Isabel ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Anong ginagawa mo dito, Pai? Tanong niya. May nakalimutan ako, sagot ko ng mahinahon. Ang ano? Ang dignidad ko, sabi ko, at nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Pumasok ako at nakita ko si Marco na nakaupo sa sala, halatang inis. Inilapag ko ang isang sobre sa mesa. Ano yan? Tanong ni Isabel. Ang huling habilin ko, sagot ko. Ang aking testamento. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang mga hininga. Si Marco ay biglang naging alerto. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa sobre na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sinabi ko sa kanila na babalik ako kinabukasan kasama ang isang notaryo para opisyal na pirmahan ang lahat. Pagkatapos tumalikod na ako at umalis. Hindi ko na sila binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Habang pababa ako ng hagdan, alam kong nagsimula na ang laro. Alam kong hindi nila hihintayin ang bukas. Ang kanilang pagkamausisa at kasakiman ay hindi sila patutulugin. At tama nga ako. Kinabukasan ayon kay Benigno, tumawag na sila sa kanyang opisina. Nagpakilala bilang mga kinatawan ko. Sila raw ay naroon para kumpirmahin ang ilang detalye tungkol sa aming partnership. Si Benigno bilang isang magaling na aktor ay nagkunwaring nagulat. Sinabi niya na matagal na raw iyon at hindi niya alam na mayroon pa pala akong interes sa kumpanya, ngunit hindi niya ito itinanggi. Nagbigay siya ng sapat na impormasyon para lalo silang maging interesado, ngunit sapat na kalabuan para lalo silang mag-alala. Pinakita niya sa kanila na mayroon ngang yaman, ngunit hindi niya ipinaalam kung gaano kadali o kahirap itong makuha. Umalis sila sa opisina na mas lalong naguguluhan, ngunit mas lalong determinado. Ang pain ay matagumpay na nalunok. Ngayon, kailangan na lang naming hintaying gumalaw sila para sa susunod na hakbang. Ang kanilang kasakiman ang magiging gabay nila patungo sa kanilang sariling pagbagsak. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang kanilang bawat galaw. Nagpapadala si Isabel ng mga text message nangungumusta na tila walang nangyari. Tinatawagan ako, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Niyaya pa nila akong mananghalian sa labas. Pumayag ako. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Sa isang mamahaling restaurant, pinakinggan ko ang kanilang mga salita.
Mga salitang puno ng pambobola. Sabi nila, nag-aalala raw sila sa akin. Malaki raw ang responsibilidad na dala ng ganoong kalaking pera. Baka raw kailangan ko ng tulong sa pamamahala nito. Tulong. Iyon na naman ang salitang yon. Ang tulong na dati ay ginamit nila para kunin ang aking maliit na ipon, ngayon ay ginagamit nila para makuha ang aking milyon-milyong kayamanan. Tiningnan ko sila, ang aking anak at ang kanyang asawa, at hindi galit ang naramdaman ko, kundi awa. Awa dahil naging bulag sila sa isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong halaga ng pera, ang pamilya. At habang patuloy sila sa kanilang pag-arte, alam kong malapit na ang katapusan ng palabas na ito. Ang susunod na yugto ng aming plano ay ang pinakamahalaga. Ito ang magiging gabi kung kailan malalantad ang lahat. Nag-ayos si Benigno ng isang engrandeng hapunan sa kanyang mansyon. Inimbitahan niya ang ilan sa aming mga dating kasosyo, mga abogado at ilang piling bisita. At syempre, ang bida ng gabing iyon, sina Isabel at Marco. Dumating sila na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ang kanilang mga ngiti ay abot tenga. Sa kanilang isipan, ito na marahil ang gabi kung kailan opisyal nakikilalanin ang kanilang mana. Nagkukunwari silang nag-aalala sa akin, tinutulungan akong umupo at tinatawag akong pa sa bawat pagkakataon. Isang nakasusuklam na pag-arte. Sa kalagitnaan ng hapunan tumayo si Benigno at kinuha ang atensyon ng lahat. Nagsimula siyang magkuwento. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang aming kumpanya mula sa wala. Ikinuwento niya ang panahon na muntik na siyang malugi at kung paano ako, ang kanyang kaibigan, ay isinakripisyo ang lahat ng mayroon ako para tulungan siyang makabangon. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkailang. Si Marco naman ay nanatiling tikom, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kampante. Pagkatapos ay inihayag ni Benigno na bilang pagtanaw ng utang na loob, opisyal niyang kinikilala ang aking kalahating pagmamay-ari sa kumpanya. Nagpalakpakan ang mga bisita. Si Marco ay hindi na napigilang ngumiti. Para sa kanya, ito na ang kumpirmasyon. Ngunit hindi pa doon natapos. Pagkatapos ng anunsyo ni Benigno, ako naman ang tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod, ngunit pinatatag ko ang aking sarili. Tiningnan ko ang lahat ng bisita at sa huli, ang aking mga mata ay tumigil sa aking anak. Salamat Benigno, sabi ko. Ngunit ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa pamilya. Dito na ako nagsimulang magsalita mula sa puso. Hindi ko siya sinigawan. Mahinahon kong ikinuwento ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Ang mga gabing walang tulog, ang pagtitipid para lang sa kanyang pag-aaral, ang pangako ko sa kanyang ina. At sa huli, ikinuwento ko ang nangyari noong gabing iyon sa hapagkainan. Ang anak ko, sabi ko sa lahat, ay binigyan ako ng dalawang pagpipilian, ang home for the aged o ang kulungan ng aso. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Isabel. Nakita ko siyang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Marco ay sinubukang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanilang maskara ay tuluyan ng natanggal sa harap ng lahat. Ang gabi ay hindi natapos doon. Kinabukasan, isinagawa namin ang huling bahagi ng plano. Nagpatawag kami ng isang press conference. Sa harap ng mga kamera at mga reporter, inanunsyo ko ang aking desisyon. Ang buong 500 milyong piso na parte ko sa kumpanya ay hindi mapupunta sa aking anak. Ido-donate ko ang lahat ng ito. Itatayo ko ang Celia Santos Foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataan na makapagtapos ng pag-aaral sa kursong engineering. Ang pamana ng aking asawa ay hindi yaman, kundi edukasyon. At iyon ang aking ipagpupatuloy. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang kanilang mga mukha sa telebisyon ay hindi maipinta, ngunit hindi pa rin sila sumuko. Sa kanilang huling desperadong hakbang, pinuntahan nila ako. May dala silang mga dokumento, isang plano para tulungan akong pamahalaan ang foundation, isang plano kung saan sila
ang magkakaroon ng kontrol sa lahat ng pondo. Ito na ang kanilang huling pagkakamali. Ang hindi nila alam habang sila ay nagsasalita at ipinipresenta ang kanilang mapanlinlang na plano, ang bawat salita nila ay lihim na ni-record ni Benigno. Nang matapos sila, pumasok si Benigno sa silid at ipinarinig sa kanila ang kanilang sariling mga salita, ang kanilang sariling kasinungalingan. Wala na silang masabi, wala na silang matakbuhan. Si Marco ay sumigaw sa galit at tinawag akong isang miserableng matanda. Si Isabel naman ay napaluhod at umiyak, nagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Umalis na kayo, sabi ko, at huwag na kayong babalik. Sa pag-alis nila, alam kong tapos na ang lahat, tapos na ang palabas. Ang katarungan ay naibigay na, ngunit sa aking puso mayroon pa ring kirot. Dahil sa huli, kahit anong sakit ang idinulot niya, siya pa rin ang aking anak. At ang pagwawagi ko ay may kasamang pait ng isang nawasak na pamilya. Ang gabi ng hapunan ay maingat na inihanda. Ang mansyon ni Benigno ay napuno ng mga mahahalagang tao, mga kasosyo sa negosyo na nakakakilala sa amin mula pa noong araw, mga abogado na may matalas na isipan at ilang piling kaibigan na ang presensya ay nagbibigay bigat sa okasyon. Ang bawat detalye mula sa kumikinang na mga kubyertos hanggang sa malamyos na tugtugin sa paligid ay bahagi ng isang entablado. Isang entablado kung saan gaganapin ang huling akto ng pag-arte ni na Isabel at Marco. Dumating sila na tila mga bituin sa isang pelikula. Si Isabel ay nakasuot ng isang eleganteng bestida at si Marco naman ay mayabang na naglalakad na tila pag-aari niya ang mundo. Lumapit sila sa akin at niyakap ako ni Isabel ng napakahigpit. Isang yakap na walang init, isang yakap na puno ng pagkukunwari. Pa, masaya kaming makita kang maayos. Sabi niya, ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Marco naman ay tinapik ang aking balikat. Don Mateo, mukhang maganda ang buhay milyonaryo. Ano po? Sabi niya na may halong biro. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na nagtatago ng libu-libong salita. Nagsimula ang hapunan. Ang usapan ay magaan sa simula. Tungkol sa negosyo, sa panahon, sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam na ramdam ang tensyon. Hinihintay ng lahat ang isang bagay at hindi sila nabigo. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumayo si Benigno, kinuha ang kanyang baso ng alak at itinaas ito. Natahimik ang lahat. Mga kaibigan, simula niya, nagtipon tayo ngayong gabi hindi lang para sa isang masarap na hapunan. Nagtipon tayo para bigyang pugay ang isang utang na loob na mahigit 30 taon nang naghihintay na mabayaran. Tumingin siya sa akin. Marami sa inyo ang nakakaalam kung paano nagsimula ang Reyes Construction. Nagsimula ito sa 2 taong may pangarap. Ako at ang aking pinakamatalik na kaibigan at kasosyo, si Mateo Santos. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko ang paglaki ng ngiti ni Marco. Ito na ang hinihintay niya. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Benigno, marami ang nag-aakala na si Mateo ay matagal nang umalis sa kumpanya. Ngunit ang totoo bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo, noong panahong halos mawala ang lahat sa akin, ang kanyang pangalan ay hindi kailanman nawala sa aming mga papeles. Kaya ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, opisyal kong kinikilala na si Mateo Santos ay nananatiling kalahating may-ari ng lahat ng pag-aari ng Reyes Construction. Muling umugong ang palakpakan, mas malakas kaysa sa una. Naramdaman ko ang pagtapik ni Isabel sa aking likod. Bumubulong ng congratulations pa. Isang pagbati na parabang siya ang nanalo. Ngunit ang plano ay hindi pa tapos. Matapos magsalita ni Benigno, dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Maraming salamat, Benigno. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatag. Salamat sa inyong lahat, ngunit mayroon pa akong isang bagay na gustong sabihin. Huminga ako ng malalim at tiningnan ko ng diretsyo ang aking anak. Sabi ni Benigno, ang gabing ito ay tungkol sa utang na loob. At habang pinapakinggan ko siya, iyon din ang tumatakbo sa isip ko, utang na loob. Nagsimula akong magkwento. Hindi ko tiningnan ang ibang tao. Ang aking mga mata ay nakatutok lamang kay Isabel.
Ikinuwento ko kung paano ko ibinenta ang aking mga kagamitan sa pagkakarpentero para lamang maipambayad sa kanyang tuition fee. Ikinuwento ko ang mga gabing nag-aalala ako kapag may sakit siya. At kung paano ko ipinangako sa kanyang ina bago ito mamatay na hinding-hindi ko siya pababayaan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkukunwari ay napalitan ng pagkailang at pagkatapos ay nanghiya. Ginawa ko ang lahat ng iyon, pagpapatuloy ko, dahil iyon ang tungkulin ng isang ama. Hindi ako humingi ng kapalit. Ang tanging hiniling ko lang ay isang lugar sa aking sariling bahay kung saan ako maaaring tumanda ng payapa. Dito na nagsimulang mangilid ang aking mga luha. Ngunit ilang linggo lang ang nakalipas sa mismong hapagkainan kung saan ko siya pinakain mula pagkabata, ang aking kaisa-isang anak ay binigyan ako ng isang pagpipilian. Tumingin ako sa lahat ng bisita. Sinabi niya sa akin, pumunta ka sa home for the aged o matulog ka kasama ng aso. Isang nakabibinging katahimikan, walang kahit sinong gumalaw. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay ganap na naglaho. Si Isabel ay napayuko, hindi makatingin kahit kanino. Ang kanilang kahihiyan ay nakalantad na sa harap ng lahat. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Ang katahimikan sa silid na iyon ang nagsabi ng lahat. Ang gabi ay natapos ng walang nagsasalita. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita, ang kanilang mga tingin ay puno ng awa para sa akin at ng pagkadismaya para sa aking anak. Huling umalis sina Isabel at Marco. Walang salita, walang paalam. Naglakad lang sila palabas, ang kanilang mga anino ay tila mas mabigat kaysa dati. Habang pinapanood ko silang umalis, alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Ngunit minsan ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang marinig. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng hapunan ay puno ng katahimikan, walang tawag, walang text, para bang biglang naglaho sina Isabel at Marco sa mundo. Alam kong sa mga sandaling iyon sila ay nag-iisip, nagpaplano. Ang kahihiyan na dinanas nila ay hindi sapat para matunaw ang kanilang kasakiman. Ito ay nagsilbi lamang na panggatong para lalo silang maging desperado. At habang sila ay nagtatago sa dilim, kami naman ni Benigno ay inihahanda na ang huling yugto ng aming plano. Isang hakbang na tuluyang maglalagay ng pader sa pagitan nila at ng yaman na inaasam-asam nila. Isang hakbang na magpapakita sa kanila na ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nagpatawag kami ng isang press conference, isang malaking anunsyo ang gagawin. Ang balita ay mabilis na kumalat. Milyonaryong ama may mahalagang ihahayag. Naging headline ito sa ilang mga pahayagan. Alam kong makakarating ito kina Isabel at alam kong hindi nila ito palalampasin. Dumating ang araw ng press conference. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera na kumikislap at mga mikropono na nag-aabang. Sa isang sulok, nakita ko sila. Si Isabel at Marco. Nakatayo sila sa likuran, sinusubukang hindi mapansin, ngunit ang kanilang presensya ay hindi maitatago. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng pag-aabang. Umupo ako sa harap sa tabi ni Benigno. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Pinasalamatan ko ang lahat sa pagdating. Sinimulan ko ang aking talumpati sa pamamagitan ng pag-alala sa aking yumaong asawang Cecilia. Ikinuwento ko kung gaano kahalaga sa kanya ang edukasyon. Kung paano niya pinangarap na sana lahat ng kabataang Pilipino ay may pagkakataong makapag-aral at abutin ang kanilang mga pangarap. Ang aking asawa, sabi ko, ay laging naniniwala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na nabago mo para sa ikabubuti. Tumingin ako sa direksyon ni Isabel. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung saan patungo ang aking mga sinasabi. At doon, inanunsyo ko ang aking desisyon. Sa loob ng maraming taon, sabi ko, nabuhay ako sa paniniwalang wala na akong maipapamana. Ngunit ngayon, natuklasan ko na mayroon pala akong yaman na higit pa sa aking inaasahan. Subalit ang yamang ito ay hindi para sa akin at hindi rin ito para sa aking pamilya. Isang bulungan ang kumalat sa silid.
Dahil dito sa araw na ito, buong puso kong ipinapahayag na ang kabuuan ng aking parte sa Reyes Construction na nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong piso ay idodonate ko. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Isabel. Ang bibig ni Marco ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. Itatayo ko ang Celia Santos Foundation. Pagpapatuloy ko, isang pundasyon na ang tanging layunin ay magbigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mga estudyante na nais mag-aral ng engineering. Ito ang aking magiging pamana. Ito ang magiging paraan ko para panatilihing buhay ang alaala ng aking asawa. Pagkatapos kong magsalita, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Ang mga reporter ay nagunahan sa pagtatanong. Ngunit ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa 2 tao sa likuran. Nakita ko ang itsura ng pagkatalo sa kanilang mga mukha, ang lahat ng kanilang plano, ang lahat ng kanilang pag-arte, ang lahat ng kanilang pagpapahirap sa akin, ay nawala ng saysay sa isang iglap. Ang yaman na akala nila ay abot kamay na nila ay bigla na lang naglaho na parang bula. Umalis sila sa press conference ng tahimik. Walang nakapansin sa kanila, para silang 2 multo na dumaan lang. Habang pinapanood ko silang umalis, walang saya sa aking puso. Oo, nanalo ako. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kasamang pait. Dahil sa pagbagsak nila, nakita ko rin ang pagbagsak ng sarili kong pamilya. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang isang taong desperado ay kayang gumawa ng kahit ano, at alam kong gagawin nila ang kanilang huling at pinakamalaking pagkakamali. Akala ko pagkatapos ng anunsyo tungkol sa foundation, titigil na sila. Akala ko sa wakas, tatanggapin na nila ang kanilang pagkatalo. Ngunit mali ako, ang kasakiman pala ay parang isang sakit na walang lunas. Ito ay kumakain sa kaluluwa ng isang tao hanggang sa wala nang matirang kabutihan. Ilang araw pagkatapos ng press conference, nakatanggap ako ng tawag mula kay Isabel. Ang kanyang boses sa telepono ay iba, mahinahon, puno ng pagsisisi. Sabi niya, "Pa, patawarin mo ako. Nabulag ako, tama ka sa lahat." Sinabi niya na naunawaan na raw niya ang lahat at lubos siyang sumusuporta sa aking desisyon na itayo ang foundation. Sabi niya, gusto raw niyang tumulong. Isang alok na sa unang pandinig ay tila taos puso. Ngunit alam kong mayroon pa ring lason sa likod ng matatamis na salitang yon. Niyaya nila akong muli. Sa pagkakataong ito, sa bahay na dati ay sa akin. Sabi nila gusto raw nilang opisyal na humingi ng tawad at pag-usapan kung paano sila makakatulong sa foundation. Sinabi ko kay Benigno ang tungkol dito. Isang bitag, sabi niya agad. Alam ko, sagot ko. Ngunit kailangan kong pumunta. Kailangan kong tapusin ang kwentong ito sa lugar kung saan ito nagsimula. Bago ako umalis, nagkabit si Benigno ng isang maliit na recording device sa aking damit. Para lang sigurado, sabi niya, pagdating ko sa bahay, sinalubong nila ako na tila isang hari. May nakahandang pagkain. Ang kanilang mga ngiti ay mas matamis pa kaysa dati. Umupo kami sa sala at doon nila inilatag ang kanilang huling baraha. Inilabas ni Marco ang isang makapal na folder. Pa, sabi ni Isabel, alam naming malaki ang responsibilidad ng isang foundation. Maraming papeles, maraming legal na proseso. Ayaw naming mapagod ka pa. Ipinakita nila sa akin ang mga dokumento, isang Deed of Trust and Management Agreement. Sabi nila, para raw ito mapadali ang lahat para sa akin. Ako pa rin daw ang honorary chairman ng foundation. Ngunit para raw sa day-to-day operations, para raw maging mas episyente, sila na raw ang mamamahala. Sila ang pipirma sa mga tseke. Sila ang makikipag-usap sa mga bangko. Sila ang mag-aapruba ng mga proyekto. Sa madaling salita, ibibigay ko sa kanila ang ganap na kontrol sa 500 milyong piso. Tiningnan ko ang mga papel. Nakita ko ang mga maliliit na letra, ang mga komplikadong legal na termino na idinisenyo para linlangin ang isang matanda. Tiningnan ko sila, ang aking anak at ang kanyang asawa. At sa sandaling iyon, ang lahat ng awa na natitira sa puso ko ay naglaho. Napakagaling, sabi ko. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga dokumento sa mesa. Napakagaling ng plano ninyo. Nagkatinginan sila, hindi sigurado kung seryoso ako o nanunuya.
Sa tingin ninyo ba talaga pagpapatuloy ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo, maniniwala pa ako sa kahit anong salitang lalabas sa inyong mga bibig? Nagbago ang kanilang mga mukha. Pa, sinusubukan lang naming tumulong, sabi ni Isabel. Tumulong, sabi ko. Ang aking boses ay nagsimula ng tumaas. O subukang nakawin ang perang para dapat sa mga batang nangangailangan. Subukang nakawin ang perang ipinangalan ko sa inyong ina? Wala kang pruheba, sigaw ni Marco. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagkukunwari. Wala nga ba? Tanong ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Benigno sa pinto. Hindi siya kumatok. Pumasok lang siya na tila pag-aari niya ang lugar. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. Ang pruweba, sabi ni Benigno, ay nasa kamay ko. Ang buong pag-uusap na ito, bawat salita ng inyong panlilinlang ay nakarecord. Namutla si Marco na parang papel. Si Isabel ay napahagulgol. Ang kanilang huling pag-asa ay gumuho sa isang iglap. Sinubukan ni Marco na lumapit sa akin galit na galit. Ngunit isang tingin lang mula kay Benigno ay sapat na para mapahinto siya. Umalis na kayo, sabi ko, ang aking boses ay pagod na. Kunin ninyo ang inyong mga gamit at umalis na kayo sa bahay na ito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha ninyo. Si Marco sa kanyang galit ay hinila si Isabel patayo. Bago sila umalis, tumingin siya sa akin ng masama. Magsisisi ka dito, matanda, sigaw niya. Tiningnan ko lang siya. Hindi, sagot ko. Kayo ang magsisisi. At sa paglabas nila ng pinto sa pag-alis nila sa aking buhay, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Tapos na, sa wakas tapos na ang lahat. Ang kasinungalingan ay natapos na, at ang katotohanan, gaano man kapait, ay nagsimula ng maghilom. Ang katahimikan matapos ang kanilang pag-alis ay kakaiba. Hindi ito ang payapang katahimikan na hinahanap ko. Ito ay isang katahimikan na mabigat, puno ng mga alaalang hindi na maibabalik. Ang bahay na dati ay puno ng ingay at tensyon ay biglang naging isang malaking espasyo ng kawalan. Naiwan akong mag-isa kasama si Benigno. Tinapik niya ang aking balikat. Natapos na, Mateo, sabi niya. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, alam kong may kulang pa. Ang katarungan ay naibigay, oo, ngunit ang kapayapaan, malayo pa iyon. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ko ang aking oras sa pag-aayos ng foundation. Nag-usap kami ng mga abogado, nagplano para sa mga unang scholars. Naging abala ako. Isang paraan para takasan ang sakit na unti-unting bumabalik sa tuwing ako'y nag-iisa. Wala akong narinig na balita tungkol kay Isabel. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman tungkol doon. Isang parte sa akin ay nagagalit pa rin, ngunit isang mas malaking parte, ang parte ng isang ama, ay hindi mapigilang mag-alala. Isang hapon, habang nagkakape ako sa beranda ng bahay ni Benigno, dumating ang kanyang kasambahay na si Matilde. May dala siyang isang sobre. Sir Mateo, sabi niya, may nag-iwan po nito sa gate para daw po sa inyo. Tiningnan ko ang sobre. Simple lang ito, walang pangalan ng nagpadala, ngunit kinilala ko ang sulat kamay sa labas. Sulat kamay ng aking anak. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob may isang liham at isang susi. Ang susi sa bahay na itinayo ko. Nagsimula akong magbasa. Ang bawat salita sa liham ay tila isang patak ng luha na natuyo sa papel. Papa, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong tawagin kang Papa. Hindi ko rin alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong isulat. Kailangan kong sabihin kahit sa papel man lang ang lahat ng bumabagabag sa akin. Wala na si Marco pa, iniwan niya ako. Nung nalaman niyang wala na tayong makukuhang pera, nag-impeke siya at umalis na parang walang nangyari. Iniwan niya ako kasama ng lahat ng utang na ginawa namin, ang bahay. Ang bahay na ipinagdamot ko sa iyo ay malapit ng makuha ng bangko. Wala na akong pera, wala na akong kaibigan, wala na akong asawa. At higit sa lahat, wala na akong ama. Ngayon ko lang naintindihan pa. Ngayon lang, ngayong wala na ang lahat. Ang lahat ng bagay na ipinalit ko sa iyo ay nawala lang na parang bula. At ang tanging naiwan sa akin ay ang kahihiyan at isang napakalaking pagsisisi na hindi ko alam kung paano bubuhatin. Kasama ng liham na ito ay ang susi ng bahay.
Isinasauli ko na po sa inyo ang hindi naman talaga naging sa amin. Ayoko na ng kahit anong bagay na hindi ko pinaghirapan. Magsisimula ako ulit pa, mula sa wala. Siguro ito ang parusa na nararapat sa akin. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi kayang burahin ng mga salita ang sakit na idinulot ko. Pero kung sakali lang na may kahit katiting na puwang pa sa puso mo para pakinggan ako, hihintayin kita. Hihintayin kita sa parke na may mga puno ng akasya, sa dati nating upuan. Kung hindi ka dumating, maiintindihan ko. Pero sana lang, kahit hindi mo ako mapatawad, maniwala ka sana na nagsisisi ako. Nagsisisi ako ng buong puso. Ang iyong anak, Isabel, pinasa ko ang liham ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tumago sa aking puso. Ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unting natunaw at napalitan ito ng isang damdamin na mas malalim pa, awa at pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ama na hindi kailanman nawala. Tiningnan ko ang susi sa aking palad, napakaliit na bagay, ngunit napakabigat ng simbolo. Ito ang susi sa bahay, ngunit para sa akin, ito ang susi sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa paghilom. Tumayo ako at tinawag ko si Benigno. Samahan mo ako, sabi ko sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa parke, sagot ko. Kailangan kong puntahan ang aking anak. Ang biyahe papunta sa parke ay tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng aking puso. Bawat metro na nilalakbay ng sasakyan ay tila isang hakbang pabalik sa nakaraan. Naalala ko ang parking iyon. Doon ko tinuruan si Isabel na magbisikleta. Doon kami madalas mamasyal ni Celia tuwing linggo. Ang bawat puno ng akasya sa lugar na iyon ay saksi sa masasayang araw ng aming pamilya. Mga araw na tila isang panaginip na lang ngayon. Pagdating namin, pinahinto ko si Benigno sa di kalayuan. Hintayin muna lang ako dito, sabi ko. Kailangan naming mag-usap ng kami lang. Bumaba ako ng sasakyan. Ang aking mga binti ay tila mas mabigat kaysa dati. Gamit ang aking tungkod, dahan-dahan akong naglakad papasok sa parke. At doon, sa ilalim ng pinakamalaking puno ng akasya, sa dati naming paboritong upuan, nakita ko siya. Nakaupo siyang mag-isa, nakayuko. Ang kanyang buhok ay simple lang ang pagkakaayos. Ang kanyang suot ay isang lumang bestida. Wala na ang dating Isabel na palaging nakabihis at puno ng alahas. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay tila isang dayuhang malungkot. Huminto ako sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Tumayo siya, ngunit hindi siya gumalaw palapit sa akin, tila natatakot, nahihiya. Pa, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Hindi ako nagsalita, tinitigan ko lang siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang aking maliit na batang babae na minsan kong binuhat sa aking mga balikat. Umupo ka, Isabel, sabi ko sa wakas. Umupo siya at umupo rin ako sa tabi niya, nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan namin. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pinakinggan lang namin ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon. Bakit ka pumunta pa? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Dahil sumulat ka, sagot ko. Muli katahimikan, lahat ng sinabi ko sa sulat, sabi niya, totoo lahat yon. Alam ko, sabi ko. Pag hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, hindi pa ngayon. Siguro, hindi kailanman. Ang gusto ko lang malaman mo na naintindihan ko na ang lahat ng sinayang ko. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nagsimula na akong magtrabaho pa sa isang maliit na karinderya. Hindi malaki ang sahod, pero sapat na para makapagsimula ulit. Mabuti yan, sabi ko. Gusto kong patunayan pa, hindi sa'yo, kundi sa sarili ko, na kaya kong mabuhay ng tama, na kaya kong maging ang anak na ipinagmamalaki sana ni Mama. Nang marinig ko ang pangalan ni Celia, doon na ako tuluyang bumigay. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mama mo, sabi ko, ay laging ipinagmamalaki ka, kahit ano paman.
Doon na siya tuluyang humagulgol, isang iyak na puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Hindi ko siya niyakap, hindi pa panahon, hinayaan ko lang siyang umiyak, hinayaan kong ilabas niya ang lahat. Nang medyo kumalma na siya, may sinabi siya na ikinagulat ko. Pa, tungkol sa foundation, sabi niya, gusto kong mag-volunteer kahit anong trabaho. Maglilinis ako ng sahig, magtitimpla ng kape, kahit ano. Gusto ko lang maging bahagi ng isang bagay na mabuti. Gusto kong bigyang dangal ang pangalan ni Mama sa paraang tama. Tiningnan ko siya ng matagal. At sa sandaling iyon, nakita ko ito. Isang maliit na kislap ng pag-asa, isang senyales na ang babaeng pinalaki ko ay naroon pa rin sa isang lugar, nagtatago sa ilalim ng lahat ng pagkakamali. Kung seryoso ka, sabi ko, pumunta ka sa opisina bukas, magsimula ka bilang isang encoder, walang espesyal na trato. Tumango siya, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Salamat pa, salamat! Tumayo na ako. Uuwi na ako, masabi ko. Tumayo rin siya. Pa, sabi niya, pwede ba kitang makita ulit? Tumingin ako sa malayo. Ang opisina ay bukas araw-araw, sabi ko, at nagsimula na akong maglakad palayo. Hindi ko siya nilingon, ngunit habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pagpapatawad ay isang mahabang daan, at sa araw na iyon, sa parke na iyon, pareho kaming nagsimulang maglakad sa unang hakbang. Ang mga sumunod na buwan ay naging mapayapa. Ang pinakamapayapang mga buwan sa aking buhay sa loob ng mahabang panahon. Ang Celia Santos Foundation ay opisyal ng binuksan. Nagsimula kaming tumanggap ng mga aplikante, mga kabataang puno ng pangarap ngunit kapos sa pera. Sa bawat kwento nila na aking nababasa, nakikita ko ang isang bahagi ng aking sarili noong ako'y bata pa. At nagbigay ito sa akin ng isang bagong layunin sa buhay. Totoo sa kanyang sinabi, dumating si Isabel sa opisina kinabukasan. Nagsimula siya sa pinakamababang posisyon. Nag-e-encode ng mga datos, nag-aayos ng mga folder, sumasagot ng mga tawag, walang nag-utos sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng may dedikasyon. Sa una, ilag sa kanya ang ibang mga empleyado. Alam nila ang kwento. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nakita nila ang kanyang pagbabago. Nakita nila ang kanyang kasipagan at ang kanyang tunay na hangaring makatulong. Minsan, sinusulyapan ko siya mula sa aking opisina. Nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga estudyante, binibigyan sila ng payo at pag-asa. Nakikita ko sa kanya ang refleksyon ng kanyang ina, ang parehong kabutihan, ang parehong malasakit. Hindi na kami madalas mag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang aming mga kilos sa kasalukuyan ang naging paraan namin ng paghilom. Sa halip ng mga salita ng pagsisisi, ipinakita niya ang kanyang pagbabago sa gawa. At sa halip ng mga salita ng pagpapatawad, ipinakita ko ang aking pagtanggap sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkakataong iyon. Unti-unti ang espasyo sa pagitan namin sa upuan sa parke ay nagsimulang lumiit. Nagsimula kaming mananghalian ng sabay. Kinukumusta niya ako at kinukumusta ko siya. Mga simpleng bagay. Ngunit para sa amin, ang mga simpleng bagay na iyon ay napakalaki ang kahulugan. Isang araw, habang nag-aayos kami ng mga papeles para sa isang bagong batch ng mga scholars, may ibinigay siya sa aking isang maliit na notebook. Ano to? Tanong ko. Pasahin mo pa, sabi niya. Binuksan ko ito. Ito ay isang journal. Ang kanyang journal. Nagsimula siyang magsulat mula noong araw na umalis si Marco. Nandoon ang lahat, ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang kalungkutan, at ang kanyang unti-unting pagkatuto. Ang huling entry ay isinulat niya noong nakaraang gabi lang. Ngayon, habang tinitingnan ko si Papa na nakikipag-usap sa mga scholars, naintindihan ko na kung ano ang tunay na pamana. Hindi ito ang pera na nasa bangko o ang mga titulo ng lupa. Hindi ito ang mga gusali o ang mga kontrata. Ang tunay na pamana ay ang mga buhay na nabago mo, ang mga pangarap na tinulungan mong abutin, ang pag-asang ibinigay mo sa mga nawawalan na nito. Iyon ang pamanang iniwan ni Mama, at yun din ang pamanang itinatayo ngayon ni Papa. At ako ay masaya na maging isang maliit na bahagi nito. Nang matapos kong basahin, tiningnan ko siya.
Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit sa pagkakataong ito hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Ito, sabi ko sa kanya, habang hawak ang notebook, ito ang pinakamagandang mana na natanggap ko. Niyakap niya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ko muli ang yakap ng aking anak. Isang yakap na totoo. Isang yakap na puno ng pagmamahal. Sa huli, nahanap ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi sa milyon-milyong piso, kundi sa pagpapatawad. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagkakataong magsimula muli. Si Isabel naman ay nahanap ang kanyang sarili, hindi sa yaman na kanyang hinangad, kundi sa serbisyo na kanyang ibinibigay. At yan ang kwento ko. Ang kwento ng isang ama na natutong ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng lahat, kundi pagtuturo ng tama. At ang kwento ng isang anak na natutong ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung sino ka kapag wala ka ng lahat. Ang aking pamana ay hindi na isang kumpanya. Ang aking pamana ay ang kwentong ito. Isang paalala na habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-ibig, mayroong laging daan pabalik sa tahanan.